ating pamagat. Ang ating pamagat po ay ang kapangyarihan ng pananalig sa Diyos. Sa tingin niyo, ano ba yung napakagandang balita sa atin? Kapangyarihan ng pananalig sa Diyos. Ibig sabihin, gaano ba kalalim ang iyong pananampalataya? Sabi po dito sa Mateo 15:21 to 28. Ayun. Bigyan po natin ng isang magandang pagbasa itong isang teksto na ito. Sabi po dito, umalis doon si Jesus, nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito." Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sulod ng sulod sa amin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayang Israel lamang ako isinuto. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. Tumugon, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga po, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Ngayong umaga po, isang napakagandang salaysay po ito para sa atin. Pag-aaralan po natin ito at humihingi po ako ng kaunting oras para sa ating panalangin para tayo po ay gabayan ng ating Panginoon. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, tunay nga Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Diyos ng lahat ng bagay at ikaw ang lamang nakakaintindi, Panginoon, ng aming mga saloobin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na marapat na ikaw lagi ang mapasalamatan at ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patuloy mo ang gagabayan. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kaalaman, Panginoon. At ako iyong pakagamitin, Panginoon, na maging kagamit-gamit dito sa iyong tahanan, Panginoon. Bigyan mo po nawa ako, Panginoon, ng proteksyon na ang lahat ng bagay na sasabihin ko ay naayon sa iyong kagustuhan. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ibang bagay ang marinig ng iba. Kundi ang marinig nila ay yung banal na salita, Panginoon. Ikaw ang magsalita, ikaw ang makita, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na magiging daan ng kanilang pananampalataya sa pagiging tapat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na mag-iingat mo at paggabay. Kami iyong protektahan ng iyong mapagpalang kamay at patuloy kaming mananatili sa iyong Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos na patuloy na sasabihin at papanguloy ng Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayong umaga po, nais ko lamang po ipakita sa inyo ang tekstong ito. Sabi po dito, sa 21 po, ang sabi po doon, umalis doon si Jesus at tumungo sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang aking anak na babae, sinasapi ang demonyo at labis na napahihirapan. Sa totoo lamang po, kung titignan niyo po, dito po makikita niyo kung babasahin niyo, parang lumalabas dito is yung puso ng isang ina sa kanyang anak. Yung puso ng isang magulang na nais niyang magkaroon ng kasagutan, ng kagalingan ng kanyang anak. Ngunit dito po, ipinapakita po rito, sumisigaw po siya, ibig sabihin po malayo siya, at sinisigaw niya sa Panginoon na siya ay tulungan. Sumisigaw siya na siya ay bigyan ng kasagutan ng Panginoon kasi naniniwala siya na ang Panginoon ang magiging kasagutan sa kanyang hinihingi. Pero sa totoo lamang po, ang babae pong ito ay sabi po ay isa siyang Kananea, hindi po siya Israelita. Ngayon, ang nangyari po, kung iisipin na po, ang panahon po yun, ang mga Kananea po ay malayo po sa
kung tutuusin po. Hindi po siya ganun kalapit kasi wala po silang kaisipan about sa Panginoon eh. Wala pa po silang alam sa mga ganung bagay. Pero, naniniwala siya na ang Panginoon ang magbibigay sa kanya ng kasagutan doon para sa kanyang anak. Ngunit ganito po ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Sa unang bagay po na yun, hindi po sumagot si Jesus. Kayo po, bilang tao, halimbawa may nakasalubong kayong kakilala niyo. Tapos nginitian niyo. Tapos hindi kayo pinansin. Ano po yung mararamdaman niyo? Sa totoo lang, kung ako yung nasalubong ko siya, o kaya naman kinamusta ko siya, tapos hindi ko ako pinansin, sa totoo lang po, ano yung mangyayari po sa akin nun, baka tumahimik ko ako. Hindi niya ako namusap. Diba? Pero kung tutuusin ko, ano nga po bang kalooban ng Panginoon? Bakit hindi niya pinansin yung babae? Sabi po dito, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Lalo na kapag ganito. May mga ginagawa kang bagay na gusto mo magkaroon ng kasagutan, kaso yung nasa paligid mo, bulong ng bulong, well, hindi ko niya kaya yan. Di ba? Sa totoo lang, nakaka-distract, nakakasira tawag dito pa na, hindi ko inaan panahon tayo, pero nakakasira po siya ng yung lakas ng loob, nakakasira ng confidence sa sarili mo na yung mga tao sa paligid mo, parang hindi ka naiintindihan at ang gusto nilang mangyari, lumayo ka pa. Nakakaano po yun eh, kumbaga bilang isang tao, gusto mo na lang parang matunan. Kasi nga, ang dami nilang sinasabi about sa akin, tutuloy ko po ba? Diba? Kung iisipin nyo, ganun-ganun yung nararamdaman ng babae. Kasi gusto niya lang naman humingi ng tulong eh. Tapos hindi na nga ako pinansin, makakarinig pa ako ng hindi maganda sa inyo. Diba? Kung tutusin ko, napakahirap sa damdamin ng isang tao na kapag humihingi ka ng tulong, hindi ka pinansin. Tapos may maririnig ka. Napakasakit po na nasa damdamin ng mga ganong pangyayari. Ngunit, ang sabi po rito, sumagot si Jesus sa verse 24 po. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayang Israel lamang ako isinugo. Di ba napakasakit? Kasi yung sinabi niya yun, ibig sabihin nun, parang ang dating po nun sa kanya, hindi siya kasali. Hindi siya kasali dun sa kaligtasan na yun. Hindi siya kasali dun sa mga bagay na hinihingi niya, hindi pagbibigyan ni Jesus kasi nga, hindi siya Israelita eh, malayo siya dun. Parang ang nangyari sa kanya, kung iisipin mo, parang kang nangutang ka, tapos hindi ka binigyan hindi ka na nga pinautang, wala akong pera, pero napahiya ka pa. Parang ganun po yung pakiramdam na nararamdaman ng babae. Pero ganito po ang ginawa ng babae. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Nandun po yung buo, nandun po yung kabauan na kagustuhan ng babae na siya po ay magkaroon ng tulong na nagagaling sa ating Panginoon. Na kahit nire-reject na siya, di ba? Kung iisipin niyo po, 2 beses na po siyang nireject ng Panginoon at nireject din po siya ng mga kasamahan ng Panginoon, di ba? Kung tutusin, 3 rejection na yung naranasan niya ng mga panahon na yun. Sa atin, isang rejection pa lang, wala
Di ba? Bago ka makakuha ng, ng degree sa mga courses na gusto mo, yung mga batang bagong graduate, isipin niyo po ito. Nagkaroon kayo ng problema sa school dahil wala na kayong pinansyal. Wala na kayong pinansyal na pampaaral sa inyo dahil ang magulang nyo kapos din. Kung tutuusin, challenge po yun sa mga kabataan. Kung paano mo maipagpatuloy yung pangarap mo bilang isang tao. Kasi darating yung panahon, ikaw ang tataguyod sa pamilya mo, magiging magulang ka. Ngayon, inaasa ng Panginoon yung kaisipan mo at yung lakas mo, paano mo gagampanan yung kagustuhan mo na makapagtapos. Diba? Challenge yun ng Panginoon sa'yo. Kung wala nang pinansyal ng pera ang mga magulang mo, ikaw mismo gumawa ng paraan para sa sarili mo. Pwede ka pong kumuha ng mga scholarship. Diba? Napakarami na po. Hindi na gaya noon na kapag wala kang pera, wala ka talagang karapatang mag-aral. Noon, pinaghihirapan. Halos 10 taon bago makagraduate kasi kailangan nilang mag-aral, kailangan nilang magtrabaho ng gusto. Lalo na kung hindi ka naman ganun katalino. Kailangan mong pagsumikapan na makapagtrabaho ka bago mo maituloy yung pag-aaral mo. Kasi wala na kasusuporta sa'yo, hindi ka pa matalino. Wala na, di ba? Pero kung may kagustuhan ka, kahit na umabot pa ng 10 years, 20 years yan, ikaw mismo yung gagawa ng paraan. Paano mo gagampanan yung tungkulin mo na yun, na mapagtagumpayan mo yung bagay na yun. Sa totoo lang, meron isang bata, gustong-gusto niyang mag-aral. Pero dahil sa wala na siyang magulang, walang magpe-finance para sa kanya. Then nag-aral po siya. Alam niyo po ba, paano? Kumuha siya ng scholarship. Hindi po siya matalino pero nag-exam siya. Ipinanalangin niya sa Panginoon na makapasa siya. Hindi po siya matalino, hindi po ganun kataas yung grade niya. Pero ipinanalangin niya sa Panginoon na makapag-aral siya. Alam niyo po nangyari? Nakapasok siya sa school na wala pong tuition. Di ba? Then, iniisip niya, sino susuporta na naman sa kanya? Kasi bukod sa nag-aaral siya, merong mga project, merong mga ganitong bagay na kailangan niya. Nag-working student po siya. Nag-tutor siya sa mga bata para magkaroon siya ng pagkain sa araw-araw. Kasi, wala na siyang magulang eh. Then, nung nag-tutor siya, nagpo-provide niya yung pagkain niya sa araw-araw. Nagtrabaho din po siya, nag-extra siya sa library nila para bukod dun sa makapagbasa siya ng libre. Kasi ganun po noon makapagbasa siya ng libre. Bukod sa makakapagbasa siya ng libre, meron pa siyang sahod para sa mga project niya. Meron na siyang pagkain para sa nakukuha niya sa tinututuran niya. Nakakapagbasa siya ng libro dahil sa librarian siya nagtrabaho. At bukod po doon, yung sinasahod niya po ay naging pang-project niya. Aanhin mo yung masarap na buhay ngayon. Yung paisi-isi ka lang. Kung iisipin mo yung batang yun, pwede naman siya magtrabaho na lang para hindi na masyadong mahirap. Pero sa loob ng 4 na taon, na gano'n ang ginagawa niya, alam niyo po ba kung ano na trabaho niya? Principal. Diba? Isipin mo, isang batang walang magulang, isang batang nangarap lang, isang batang walang pagkukuhanan ng kahit anong bagay, pero nakapagtapos. Sa pamamagitan ng walang sumusuporta, ang Panginoon lang ang nasa puso. At isinagtabi niya yung oras, yung araw, yung 4 na taon na paghihirap niya para dun sa magandang buhay na kagustuhan niya para sa kanyang future pag gumawa siya ng pamilya. Diba? Bigyan mo ng kasabutan yung sarili mo. Hindi porket nahirapan ka ngayon, wala ng pag-asa. Hindi totoo yun. Hanggat may buhay, may pag-asa. Yun po yung ipinapakita sa atin ng Panginoon. Hanggat may buhay, may pag-asa. Balik po tayo dito sa ating Sabi po ng Panginoon, di ba? Sumugot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sinabi po sa kanya ng Panginoon, di ba? Kung tutusin, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. Panginoon, tulungan po ninyo ako. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa aso. Tapos ang napakaganda po ng sagot ng babae ito, sabi niya po, totoo nga po, Panginoon,
aso ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Sabi po ng babae. Sa totoo lamang po, di ba? Parang sa babae po is, kung tayo po yung babae, para po tayong ininsulto. Hindi po ba? Kasi hinintulad ka sa isang aso. Pero nung kapanahunan po talaga, nung panahon ng Israel, ay ang mga hintin, ang mga ano po ay, para po sila, yung mga kudyo po, yung mga ganun, kung hindi Israelita, para po silang mga aso, yun po ang turing sa kanila. Kaya po kung tutusin, napakaganda po ng isinasagot ng babae sa kanya. Kasi binigyan siya ng karunungan ng Panginoon na makapagsalita ng ganung bagay. Kung tutusin, malalim po yung sinagot niya sa Panginoon. Dahil, totoo naman po na ang mga aso nga po ay pinakakain natin ng mga mubo na tera-tera, di ba? Di ba? Kung iisipin tayo amo, yung mga aso natin ganun ang pinapakain. Kaya tayo bilang amo ng aso, meron tayong responsibilidad na pakainin yun. Hindi po ba? Kaya itong babae to, ganun po yung maging sagot niya. Na ultimo ang mga aso ay kumakain po ng bumong nalalagdag sa hapag ng kanilang Panginoon. Napakagaling po ng nangyari dun sa babae kasi binigyan po siya ng kaalaman ng Panginoon na makapagsalita ng dire-diretso na naayon sa kanyang kalooban. Kasi po, kung iisipin mo, kapag ikaw ay isang mangmang na walang alam-alam sa kahit anong bagay, hindi ka makakapagbitiw ng isang salita na ganong kalawak. At kung tutusin, kung ikaw pinagtabuyan na ng paulit-ulit, hindi mo na para isiksik ang sarili mo, hindi ba? Ano ba yan? Ano naman itong tao to? Ganito mga sitwasyon ko, ganito pa yung sinasabi sa akin, para niya naman akong ginagawa. Pero alam niyo po ang sabi sa kanya ng Panginoon. At sabi naman sa kanya ng Panginoon, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Diba po? Nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Sabi po sa kanya ng Panginoon, mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Sa totoo lamang po, kung iisipin po, ano po ba ang naibigay sa babae nito? Anong klaseng blessing po ang nakuha ng babae? Bukod sa kagalingan ng kanyang anak, ang nakamit po nitong babae nito is yung kaligtasan. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon sa lalim ng kanyang pananampalataya, kapag ang Panginoon, tayo bilang tao, kapag tayo nakasumpong ng isang magandang himala sa buhay natin, lalong tumitibay yung pananampalataya natin, di ba? Halimbawa, ikay may sakit. Yung sakit mo, cancer. Tapos patuloy mong hinihingi sa Panginoon yung kagalingan yun. Tapos, biglang ibinigay sa'yo ng kasagutan ng Panginoon, at kayo pinagaling ng Panginoon. Ano nangyayari sa'yo? Mas titibay ang pananampalataya. Mas lalawak yung pag-unawa mo na meron kang Diyos na makapangyarihan na hindi ka iiwan kahit sa kagipihan. Ganun po yung nangyari sa babae. Na binigyan siya ng pagsubok ng Panginoon. Sa totoo lang, yung tatlong bagay na pagtanggi ng Panginoon sa kanya, hindi po para i-ignore siya. Kaya po siya i-ignore ng Panginoon dahil binibigyan po siya ng pagsubok ng Panginoon. At ang pagsubok ng Panginoon sa kanya, kung paano niya mapagtatagumpayan yung pananampalataya niya bilang tao. Kasi kung iisipin mo, kung sa simula pa lang kumitaw na siya, ibig sabihin hindi ganun kalalim yung pananampalataya niya. Makakamit niya pa yung kagalingan ng kanyang anak? Hindi. Pero meron siyang pusong tapat at meron siyang paninindigan sa kanyang sarili na kailangan kong gawin to, kailangan kong lumuhod dahil wala na ako ibang choice. Ang Panginoon na lang ang magbibigay sa akin ng kasagutan at ng kagalingan para sa akin anak. Kaya hindi lamang po ang pagtibay ng pananampalataya ang binigay sa babae, kundi ang kasagutan na meron na siyang buhay na walang hanggan sa langit. Dahil sa kung tutusin, tinanggap niya ng buo ng walang pag-aalinlangan ang Panginoon. Na kahit siya hindi po siya Israelita, alam niya na may kaligtasan mo siya.
Nagkasakit yung anak mo. Akala mo wala nang kagalingan. Umiiyak ka nang umiiyak kasi humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Tapos ilang buwan na, umabot na ng ilang taon, may sakit pa rin yung anak mo. Parang unti-unti nang hihina ka na. Pero, ano bang dapat mong gawin? Ipagpatuloy mo lang yung panalangin mo. Kasi hanggat may buhay yung anak mo, may pagkakataon na gumaling siya. Hanggat may buhay yung anak mo, may pagkakataon na maging maayos ang buhay niya. Dahil sa pananampalataya mo. Hindi dahil sa gusto ng Panginoon na pagalingin yung anak mo, kundi dahil sa puso meron ka para sa anak mo at sa puso mo na para sa Panginoon. Hindi lamang yung gusto mo ang tinitingnan niya, kundi ang kalooban mo kung totoo bang tapat ang gusto mo para sa Kanya. Kasi kung totoo yung pananalig mo sa Kanya, hindi ka hihinto sa pananalangin. Hindi ka hihinto sa pananampalataya mo. Bagkus panalo mo ang pagtitibayin ito na ang anak may binibigyan pa ng buhay ng Panginoon at patuloy pa niyang bibigyan. Sa totoo lang, napakalaki po ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung sinasabi na humingi ako sa Panginoon, na nagpipray ako sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa niya itinutupad. Bakit hindi pa tinutupad ng Panginoon? Sobrang dami mong hihingi sa Panginoon. Tapos yung iba doon hindi niya ibinibigay sa'yo. Isipin mo ito. Humihingi ka ng magandang sahod sa Panginoon. Tapos, nung binigyan ka niya ng trabaho, pinalisan mo. Kasi ang pakiramdam mo, yung trabaho yun, kulang dun sa pangangailangan mo, tapos nahihirapan ka. Eh, ang ending pala nun, palalaguin pala ng Panginoon yung kaalaman mo, palalaguin pala ng Panginoon, yung palalakasin niya yung katawan mo. Kasi, once na bibihasa ka sa pagtatrabaho at nagiging ano kayo tayo dito, yung nagiging malawak yung pangunawa mo, nagiging malakas yung katawan mo kasi sa hirap ng trabaho ginagawa mo. Nagkakaroon ng fitness yung katawan mo di ba? Yung mga nagbubuhat na yan, yung mga nag-ano na yan. Mahirap yung trabaho mo. Pero yung kasagutan dun sa gusto mong sweldo, ibibigay sa'yo ng Panginoon mo. Inihahanda ka lang niya sa mas maganda pa. Kasi kailangan ka niya pagtibagin. Hindi sa lahat ng oras madali ang kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi sa lahat ng oras madali ang ibibigay sa'yo. Kasi naglilingkod ka sa Kanya Kailangan mong mahirapan. Kailangan mong patunayan na kailangan kong matuto pa. Kaya hindi pa ibinibigay sa akin ni Lord yung nararapat na para sa akin. Kasi meron pa siyang gustong pagdaanan ko. Meron pa siyang gustong pagtagumpayan ko. Kaya kapag napagtagumpayan ko to, alam ko na sa susunod, magandang buhay na ibibigay na sa akin. Hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagtatrabaho. Hindi lang sa pagiging magulang o pagiging anak. Isipin mo, ikaw'y magulang. Napakahirap magpalaki ng mga bata. Lalo na kung marami ang anak mo. Kasi iba-ibang ugali yan Iba-ibang pag-iintindi na gagawin mo dyan. At sa bawat pag-iintindi yan, aaralin mo yung mga ugali nila. Diba? At kung tutuusin, meron talagang anak na matigas sa magulang. Meron talagang anak na pakiramdam mo, hindi mo mapapasukin. Pero bilang isang magulang, kailangan mong magtanim ng maganda sa kanila. Kasi ikaw din magulang ang aanin mo pagdating ng araw. Ano ba yung iaani mo? Pinalaki mo nga sila, magkakaroon sila ng sarili
iyong buhay. Hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, maging ang mga anak mo. Kaya habang bata pa yung mga anak mo, hubugin mo na ng may pananampalataya. Hubugin mo na sila na kaisipan nila, kailangan mabuo yung pananalig nila. Bata pa lang, buo na dapat yung pananalig nila, na meron silang kaisipan na, meron akong Panginoon. Magdadasal ako para sa Panginoon. Magbibigay ako ng papuri para sa Panginoon. Dahil ang papuri ibibigay ko sa Panginoon ay kagandahan ng buhay ko pagdating ng panahon. Kailangan yun ang hubugin ko sa mga anak. Kaya huwag po tayo magsasawa, umintindi ng mga anak natin. Malaki man yan o maliit. Diba? Tumatanda man tayo at mga bata sila. O nagkakaisip na sila, magkakapamilya man po sila. Intindihin mo pa rin sila. At bilang mga anak, isipin nyo, yung laki ng hirap ng magulang nyo sa atin. Sa atin, kasi naging anak din ako eh. Yung laki ng hirap ng magulang nyo. Intindihin nyo rin yung kalooban nila. Huwag naman palagi sila yung iintindi sa inyo. Matuto kang magpakumbaba kasi ikaw ay anak. At tayo bilang anak ng Diyos, tayo'y nagpapakumbaba sa ating Panginoon, hindi po ba? Tayo nananalangin sa ating Panginoon. Dito sa lupa, ang mga magulang natin, kailangan natin kausapin. Mali man sila, o man tama ka man, kailangan mong kausapin ng magulang. Huwag mong tingnan ang isang pagkakamali ng iyong ina o ng iyong ama. Ang isipin mo kung paano ka nila pinalaki. Ang isipin mo kung paano ka lumaki ng ganyan, kung paano ka sumibol ng ganyan. Kasi hindi mo magagawa yung isang bagay na yan kung wala ang nanay at tatay mo. Kahit masama sila o nagkaroon sila ng hindi magandang trato sa'yo, kung meron silang mga kamalian sa buhay, hindi mo pwedeng tingnan yun. Ang titingnan mo bilang anak is yung kalooban ng Panginoon para sa'yo at para sa kanila. At ang sinasabi ng Panginoon sa mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang. Bigyan nyo po ng respeto ang inyong mga magulang. Kasi ang mga magulang, palaging nasa at pagpapatuloy na magpapatuloy na magulang yan kahit mamatay yan. Magulang pa rin. Yun po. Sa totoo lamang po, napakaganda ng bagay na nangyari dun sa babae. Kasi bukod sa pinagaling ng kanyang anak, isang mata lang, di ba? Sinabi ng Panginoon na mangyayari ang hinihiling mo at noon din umaling ang babae, ang kanyang anak. Kung tutusin, hindi po kailangan ng Panginoon na himas-himasin pa yan. Di ba? O kaya naman, dalhin pa sa doktor para gumaling. Pag ang Panginoon ang nagsabi na gagaling ka, gagaling ka. Yun po ang ilagay natin sa isipan natin. Na palagi ilagay mo sa puso't isipan mo ang pananampalataya mo para sa pagpatuloy ng iyong paggaling. Hindi lamang po katawan natin ang kailangan natin paghilumin at pagalingin. Pati ang espiritual na buhay po natin. Kasi minsan, natutulog na po yung espiritual na buhay natin eh. Wala na yung pananampalataya. Kailangan pa ba ng himala para mabuhay ang iyong pananampalataya? Kailangan pa ba na ikay magkasakit para humiling ka sa Panginoon na gumaling ka para bumalik ang pananampalataya mo? Kailangan pa ba yun? Hindi. Sa araw-araw pa lang ng buhay
babae ng Panginoon. Kaya kung nanahimik ang Panginoon noong time na yun, kaya kung niya ginawa yun sa babae, na in-ignore niya, at kumbaga parang binigyan niya ng mga bagay na, yung mga salita na magpapabigat sa damdamin ng babae, para makita yung pananalig ng babae. At yun po yung gustong ipakita ng Panginoon sa mga alagad. Kailangan ganun katindi yung pananalig mo. Bilang paglilingkod sa Panginoon, bilang naglilingkod sa Panginoon, ikaw dapat ang maunang makaunawa na dapat buo ang iyong pananampalataya. Hindi lamang po yung babae ang may kasagutan ng time na yun, kundi ang mga disciple niya, yung mga tagusunod ni Jesus. Kasi, sa totoo lang, bilang lingkod ng Diyos, nagkakaroon din po tayo ng kanya-kanya nating problema. Diba? Yung worshiper, minsan nagkakaroon ng problema sa ministry. Bilang tao, yung mga pastor, nagkakaroon din po sila ng kahinaan. Nagkakaroon din po sila ng kasalanan. Kasi sabi nga po, tayo ay tao. Tao po tayo. Hindi po tayo Diyos. Ngayon, ang pinapakita po dito ng Panginoon is maging totoo yung pananampalataya mo. At maging totoo ka dun sa ginagawa mo. Dahil kapag nagiging totoo sa ginagawa mo, at totoo yung pananampalataya mo, dun mas napapatunayan kung gaano kalaki ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kaya bilang lingkod ng Panginoon, kailangan din po natin mapatatag ang ating pananampalataya. Dumarating din po tayo sa mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin minsan kinakaya. Pero bilang lingkod ng Diyos, kailangan maging katulad ka ng babae. Yun po yung gustong ipakita rin ng Panginoon, hindi lamang dun sa babae, kundi dun sa mga disciple niya. Gusto din po ng Panginoon na yung mga disipulo niya ay magkaroon ng paninindigan sa kanilang pananampalataya. Kasi kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, tapos hindi po yung pananampalataya, ano yung mangyayari sa iyo? Makakapagbigay ka lang ng hindi kaayon-ayon na katulad. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, patunayan mo sa iyong sarili at sa Panginoon mo na ikaw ay nandoon sa kanyang pananampalataya. Buksan mo ang puso mo. Hanggat kaya mo manalangin, manalangin ka. Hanggat hinihingi ng Diyos na manalangin ka. Kasi kailangan mas handa ka sa lahat ng bagay. Lalo na kung ikaw ay nagbibigay ng word of God. Lalo na kung ikaw ay kumakanta sa Panginoon. Lalo na kung ikaw ay sumusunod, nagiging leader sa mga kabataan o sa mga kananayan o sa katatayan. Kailangan maging handa ka. Kailangan mabuo mo yung pananampalataya mo. Kailangan mas buo ang pananalig mo at ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi kung hindi buo yung pananampalataya mo, ang mangyayari po, hindi magiging maganda yung Panginoon mo. O hindi magiging maganda yung katuruan na ibibigay mo. O hindi magiging maganda yung pag-awit. Kaya bilang disciple, bilang lingkod ng Diyos, bilang nagbibigay ng word of God, bilang tumutugon sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, matuto po tayo na buuin yung pananampalataya natin at i-let go yung mga bagay na kailangan natin i-let go sa ating mga sarili. Kasi tao po tayo, kailangan po natin bigyan ng sapat na oras ang ating pananampalataya. Sabi ko dito sa Mateo 7:7, sabi ko niya dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay nagkakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pinagpupuksan. Yun po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya ng may buong pananampalataya. Lumapit po tayo
tayo sa Kanya ng buo yung puso natin. Lumapit po tayo sa Kanya na meron tayong dignidad. Dignidad na kailangan natin. Lord, gusto ko po kasi ito eh. Kailangan ko po kasi ito eh. Huwag kang mag-aalinlangan kapag humihingi. Kaya nga po, kapag nananalangin ako, hindi ko pa nilalagyan ng sana. Sa totoo lang, ako pag nananalangin ako, hindi ko nilalagyan ng sana. Ang sinasabi ko, nawa po. Nawa, bigyan po ako ng Panginoon. Nawa, Lord, tulungan mo po ako sa aking mga baray. Alam nyo, sa totoo lang, i-claim na po natin yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Kung hindi man niya ibigay ngayon, ibibigay niya sa tamang panahon. Kasi ang lahat ng bagay nasa tamang panahon po. Sa kung anong plano po natin sa Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Dito po tayo magtatapos. Mga awit 91:14 to 15 po. Ang sabi ko dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalanin. Napakalalim po nun, di ba? Sabi po ng Panginoon, ililigtas niya ang mga tapat sa Kanya. At yung mga taong kumikilala sa Kanya. Sabi pa po dito, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay susasaklolohan, aking ililigtas ang bawat isa ay pararamanan ko. Sabi po ng Panginoon sa atin yun. Ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay maging tapat lang po tayo bilang lingkod niya. Kasi ang pusong tapat po, ang pusong may kagalakan na paglingkuran ng Panginoon, ay yun po yung binibigyan ng Panginoon ng pagpapala. Nawa po'y maging aral sa atin na tayo bilang anak ng Diyos, manindigan po tayo sa kung ano yung pananampalataya natin. Huwag lamang po sa kung ano yung nakikita ng tao. Totoo naman po yung sinasabi ng Bible na kung ikay nananalangin sa harapan ng mga tao, nakuha mo na yung kagusto, nakuha mo na yung pagpapalang para sa'yo. Kasi kung ang kagustuhan mo ay purihin ka ng iba, ayun na yung pagpapala sa'yo. Pero kung ikay nananalangin ng buong katapatan at hindi mo na ipinarinig, sa totoo lang, di ba dapat ang panalangin tayo lang at ang Diyos lang ang nakakalimutan para mas bigyan na ng katuparan yung ating mga salooban. Sabi po ng Panginoon, hanggang maaari pumasok ka sa ibang silid at hindi ka manalangin. Hindi na po kailangan makita ng ibang tao yung pananalangin. Para lang masabi na ikay nananalangin sa kauban. Sa Diyos, kausapin mo siya ng buong pagpapala. Kahit walang lumalabas sa iyong bibig. Kahit ang puso mo lang ang nagsasalita, ang isip mo lang ang nagsasalita, tutugunin ng Panginoon mo. Kasi tayo yan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lalo na kung alam ng Panginoon na ang kalooban mo'y tapat sa Kanya. Na ang isipan mo'y malinis, na siya lamang ang hinihingan ng tulong. Panatiliin po natin ang pusong tapat para sa atin. Tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa mga banal mong salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kasagutan. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon sila ng pusong tapat, Panginoon, at ang kanilang kaisipan ay patuloy mong pag-alinisin mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming puso't isipan, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos namin sambahin at ikaw lamang ang Diyos namin dapat na dakilain. Dahil ikaw lamang ang Diyos ng katugunan, Panginoon. Ikaw lang ang makakapagbigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay na aming ninanais. Ikaw lamang, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kasagutan sa mga puso namin, Panginoon. Kami man po ay nahihirapan, kami man po ay napapagod, kami man po ay may mga nais, Panginoon, sa aming mga buhay, kami man po ay may mga sakit. Kami po ay lumalapit sa iyo ng
Purihin po ang Panginoon ngayong umaga ito. Purihin